Hello mga boss, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is February 22. Lapit na malapit tapos yung February. February 22, 2024. Webes, 9:41 AM. So, ayun guys. Dating gawi ulit, wala namang bago. Ganun talaga. Ang kung matagal ka na sa crypto, ang mararamdaman mo parang normal na lang. Yung iba kasi pag bago sa crypto tapos biglang bumagsak, ayan, medyo nagkakaroon na ng anxiety, depression, at nagkaroon na ng problema sa mental. Kumbaga, mental health, ibig sabihin hindi yung baliw I mean, uh, nagbibigay sa'yo ng pag-aalala. Kasi nga, hindi ka bago sa gantong bagay. I mean, bago ka sa gantong bagay. Kaya, mangyayari sa'yo dahil parang, first time nangyari sa'yo yan. Parang ako dati, no, nung 2016, mga yun mga February ata yun or March. Parang first time ko nag sa forex trading, yung currency, Euro USD, tas iba-ibang Tumaya ako, grabe, hindi ako natulog. Kasi hindi ko pa siya alam talaga at that time. Inaaral ko lang siya. Tapos may nagtuturo naman sa akin, pero syempre sobrang excited, agad ako live account. Ayun. May floating ako $700. Hindi na ako makatulog, guys. So ayun, nakwento na naman natin. Kaya sa gantong industriya, lalo na yung crypto, masyadong volatile itong crypto kumpara sa forex Kaya talaga dito posibleng magkaroon ka ng mental health problem. Ay, mali. 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 Hindi natin pwede to i-claim kasi ayaw kong i-claim. Ang gagawin natin, reject muna natin. Ang gagawin natin, ayaw natin restake, claim muna natin kasi yung kalahati, binibili natin ng RON token. So for now, standby lang ako sa Pixel, hindi mo na ako bibili. Ang gagawin ko ay RON muna ang bibili natin. Yung kalahati Pero syempre, yung kalahati nito, lagi natin binabalikan dito sa EXS. Balik lang natin. So, stake natin yung 21 na siguro. Stake natin 21. Okay. Stake ulit natin. At, ayun. Tapos na tayo sa ating ritual. So, ulitin natin. Wala pang altcoin season Yung altcoin season talaga. Bitcoin, tumataas. Pero yung mula kay Ethereum kasi, dyan mag-start ang altcoin Altcoin season. Sana umangat na si Ethereum. And, ayun. Marami namang catalyst para umangat si Ethereum. Nandyan yung Ethereum ETF. Nandyan yung ano ba yun? EIP 484, parang isa sa contract ng Ethereum, parang solution siya for the gas fee, parang ganon. I don't know kung anong exact tawag doon nalimutan ko na. Search nyo na lang, guys. So ayun, tapos na tayo sa ating ritual. Okay, check natin. So, ulitin natin, hindi natin ito pinagmamayabang, guys Meron tayong 40,903. So, ayun, bahala na kayo. Nyo na lang yan. Ayun, bumagsak siya Parang 70 na lang ulit. Nag-20 plus na to Pero, ayan. 17,456. Okay, alright, mga lords, mga brother, mga sister, mga kung ano man ang tawag ninyo, mga KGB crypto, guys. Okay? So, tingnan natin. Si EXS, ayan, bumagsak siya. Halos lahat naman. At ito yung market cap ngayon ng buong industriya ng crypto. Ibig sabihin, ito yung pinaka-value niya. Total value. Kung may mga value yung ano tawag dito? Ito, yung mga assets sa mundo. Ayan. May market cap din yan So, market cap ng gold, syempre, kaunahan siya. $13 trillion. Ito naman si Microsoft. So, ito yung may-ari ng Windows. Yan, may-ari ng mga Windows laptop or kung ano pa. Okay, ito kasi ginagamit kadalasan sa mga office. Marami pa rin naman nag-Windows. Yun. Uy, parang mali Parang naungusan. Kasi pangalawa yung Apple nung nakaraan, di ba? So, si Apple, ito naman yung may-ari siyempre ng iOS, yan, iPhone, MacBook, mga Apple Watch, lahat ng iOS na program. So, yan. Saudi naman, ito naman yung oil ata to. Siyempre, Google. Yan. Amazon, ito yung parang Lazada, Shopee sa US. Sila na una ng mga ganyan. Tapos automated na lahat.
Yan, Nvidia. Ito naman sa mga GPU. So, lahat ng computer kasi may GPU. Lalo na ngayon, mining. Lalo na ngayon, mga AI na. Hindi kasi magta-transact or hindi gugo ang isang AI na malupiton kung hindi malupit yung GPU yung gamit. So, isa din yan sa marami na potential talaga ng mga silver. Ito yung market cap niya. Facebook, syempre. At Bitcoin pang 10. Nasa 1.08 trillion si Bitcoin. So, pang number 10 siya. Kung umangat palalo yan, ang prediction niyan, pakatapos ng bull run ngayong 2025, parating na 2025. So, papasok yan sa top 5. Ayun yung sabi nila. Pero, malay natin. Hindi naman natin yan mapipredict. So, ito yung mga company, guys. Yan. Market cap. Si Bitcoin kasi 1 trillion. Kung dito mapapansin nyo, dito, ayan, ito peso na kasi to eh. So, pero sa kabuuan yan, guys, ito yan. Naka-peso kasi ako eh. So, sa dollar, ayun, peso, ito kay Bitcoin. Nasa 1 trillion yan or 56 trillion pesos. Pero kung pagmamasdan nyo, mga insan, mga pamangkin, kung ano man tawag sa inyo, ayan, nawala na tayo. Ayan na naman. Ayoko kasi mag-click guys sa browser ko. Asan ka na ba, men? Wala na siya. Eto. Hindi. Eto. Hindi rin. Eto. Ayan. So, kung titinan nyo, si Tesla pang number 14 and si Visa. Ayan. Makikita mo dyan lalo na kung nagte-trade ka ng stocks, commodities, equities, lahat. Iba-iba kasing company to nabibilihan dun sa malalaking institusyon. Yun nga yung sila BlackRock, diba? Kung ano-ano pa man yung mga nakaraan na nag-add ng Bitcoin ETF. So kung baga ito may mga community din dyan ng mga trader, mga bumibili niyan. Na-add si Bitcoin, di ba? So possible yung mga kliyente nun mapapabili rin dito. Kaya yun yung isang catalyst kung bakit malaking chance umangat ni Bitcoin. Yun. Tapos may Bitcoin halving pa. Okay. Napakwento na naman tayo. Pero syempre, ulitin natin dito sa crypto po is napaka-volatile ng crypto, kaya dapat inaaral mo yan. Magkakaroon kasi ng apekto yan sa iyong mental health, lalo na pag linagay mong pera hindi extra pera, so kawawa, yari ka. Kaya marami naman kasi mga dahilan kung bakit ikaw, kahit hindi naman sa crypto guys minsan makaka-apekto kasi yung mental health mo sa decision making mo. Pag may problema ka sa mental health, ano ba mga kadalasan na nagiging problema sa mental health? Number 1 dyan, siyempre yung genetic. So, kung may problema ka genetically, meron kang bipolar disorder, etc. Ulitin ko, hindi po ako expert nagkukwento lang tayo sa mga inaaral natin na mga aspect ng buhay na dapat balance. Okay? So, yan yung mental health. Isa sa mga kailangan balance. Kasi pag hindi balance, magkakaroon ka ng problema sa decision making mo, about sa financial mo, about sa pagyaman mo, makakadagdag kasi yan Okay? About sa physical health mo, kadalasan sa utak, decision making kasi ito So, kung may mga problema ka genetically, yun. Meron kang bipolar. So, yan yung mga biological factor, guys. Ano pa ba? Yung mga trauma, ayan, stress mo sa pagte-trade. Ano ba yung mga trauma na stress sa pagte-trade ba, guys? So, hindi lang pala yun. Una, syempre yung mga emotional mo sa pagte-trade, syempre kaya nga ang kalaban sa trading emotional, lalo na yung futures dyan o nagpo-forex, nag-trading ng forex currency. So ayun, yan mga problema sa trauma at stress na isa sa rin sa nakakapekto sa yung mental health. So kung meron kang physical problem, isa din yan. Kung may nararamdaman ka sa katawan mo, di ba? Minsan nagkakaroon ka ng, lalo na ang hilig makinig, manood ng mga health na minsan magsasalo-salo na yung mga iba-ibang doktor kung pinaghahalo-halo mo na, kasi may mga doktor na nagpo-promote ng prutas at gulay, may mga doktor naman nagpo-promote ng iba-ibang diet. So hindi mo na alam kung alin yung tama, pakiramdaman mo yung sarili mo. So makaka-apekto kasi yung sa decision making mo sa pagninegosyo. Isa din yan sa makaka-apekto, yung mga physical at emotional. Or meron ka din isa sa o trauma sa stress, isa din yan yung sexual abuse. So, makaka-apekto din kasi yung guys. Ano pa, yung psychological factor, 'di ba? Yung tawag na yung unhealthy yung thinking mo.
Yung ikaw yung tipong taong crab mentality. Kada ano mo negative agad naiisip mo. Bakit? Kasi mga fina-follow mo, mga nakakasalamuha mo, mga nagmo-motivate sa'yo, mga negative na tao. Walang ibang ginawa kundi laging Martes, 'di ba? Marites, laging day off ng Martes. Mga kinikwento puro problema. Tapos tuwang-tuwa ka naman manood, makinig, 'di ba? So, number one dyan, mag-start yung nood ka ng nood ng mga teleserye, mga drama, telenovela, lagi na lang bida, mahirap. Pag mayaman, masama. Pag mayaman, nangaapi ng mahirap. Pag mayaman, lagi na lang mapagmataas, di ba? Yun yung mga nandyan. Kaya hindi mo alam, yan ang mga gustong-gusto ng mga producer, mga director, pati mga may-ari ng TV channel, pati ng mga artista. Kasi nahuhook ka, pag kumikita ka dun sa pag nahuhook ka dun sa mga programa nila, syempre dun sila kumikita, dun sila yumayaman. Ikaw naman, dahil yun na in-inject sa'yo, since ano pa ba, after siguro nung Dragon Ball, yung Dragon Ball kasi kung yung mga anime dati, kumbaga sa 7, mga anime eh. Tapos sa 2 naman, yung Pangako Sa'yo. Doon na nag-start, puro drama. After that, puro na drama. Grabe. Hanggang sa tuwing hapon, puro drama. Hanggang sa gabi, drama. Mga Pilipino, madadrama na tuloy. Unting problema lang, pati sa YouTube or sa Facebook, nagko-comment na yung mga fina-follow na mga influencer. Diba? Nambubuli na. So, nangaapi na. Pag tinignan mo naman yung profile, iba pangalan. 'Di ba? Ganun ka bang tao, guys? Baka may mental health ka. Kumbaga, hindi ko naman sinasabing masama 'yun, na totally masama na baliw ka. What I mean is, nakakatulong 'yun para hindi ka mag-grow, 'di ba? Nakakatulong 'yun sa decision making mo, kaya ngayon mahirap ka pa din. So, ayun lang, ulitin natin guys, limitado lang ang oras natin sa mundong ito. Nilalaan mo sa mga bagay na walang kwenta. So, number 1 kasi, tinatalakay natin ngayon mental health. Nakakatulong kasi yun para hindi ka yumaman ba? Parang ganun. Yun yung mga ginagawa mo kasi. Kasi lagi mo tatanungin bakit ka mahirap pa din. Gusto mo kumita ng milyon ngayon, pero iba naman yung ginagawa mo. Goal mong kumita ng milyon, pero yung ginagawa mo hindi naman connected dun sa goal mo. Okay? So, yan na nga yung mga tinatawag na psychological factor, yung unhealthy thinking na tinatawag, at belief, isa pa, yung mga paniniwala. Kasi ganito daw, pag mayaman ka, masama ka na. Pag mayaman ka, yun nga, nangaapi ka na mahirap. Kasi yun ang lagi mong nakikita, yun ang lagi mong naririnig, pati yung mga tao sa paligid mo. Gaano ba kalaki savings ng mga tao sa paligid mo? Malamang ganun din yung thinking nila at magiging ganun din yung thinking mo. Paano sila magdesisyon, mga decision making nila. Makaka-apekto kasi sa yun, guys. Sa totoo lang. Good news nga ngayon, may mga YouTube na, may mga nagmo-motivate na, may mga kahit mayayaman ngayon nagpapa-interview na, 'di ba? Ni-interview na nila Katonying, nila Taberna, 'di ba? Yung mga bilyonaryo nila Ramon Ang, 'di ba? Nila sino-sino pa ba? Sila yung kapatid ni Smolaude, marami. Pati si Enrique, yung may-ari ng isang malaking shipping company sa Pilipinas, yung may-ari ng Philinvest. So, imagine mo kung ganun mga pinapanood mo, may inspired ka doon. Kasi sa mga telenovela, guys. Malamang, yung pinapanood mo, makakatulong yun sa'yo, mamoblema, yung thinking mo rin, negative thinker ka na, at magiging problema din yun sa decision making mo, sa pag-asenso mo. Imagine, connect kasi yan, guys. So, nakwento lang natin kasi basic experience natin. At isa pa, sa panglima siguro, yung social environment. Yung siyempre, yung poverty nga. Siyempre, kung nakasalamuha mo yan sa community mo, ano pa ba, isolation, yung lack of social support. So, minsan kasi, ida-down ka pa niyan, lalo na yung mga taong kasalamuha mo. Yun ang pinakaiba ng advice na mahirap sa negosyante. Or, yun. Siyempre, kung mahirap ka, nag-try ka nagnegosyo, may mga kaibigan ka rin hindi ganun kayaman. Pag nag-failed ka doon sa business mo na yon, pupuntahan mo sila, sasabihin mo, pare, naging bumagsak yung business ko, ganto ganyan, magkukwento ka ngayon ng problema. Ano sasabihin nila, di ba? Sabi ko na sa'yo hindi yan para sa'yo, sinubukan mo, marami ko kakilala, ganyan din, nagkandalugi, di sayang yung pera mo. Sabi ko na sa'yo, kaya huwag ka na umulit sa ganyan, back to employee ka na, di ba? Pero yung advice ng mayaman, iba, lalo na kung negosyante yun. Pinuntahan mo, kaibigan mo, di ba? Ano sasabihin sa'yo, okay lang yan, sumubok ka lang ulit, ganyan din ako dati,
nag-fail ako sa business ko, mga unang business, sunod. At least nag-try lang ulit ako, sumubok ulit ako, nag-try ako, at ngayon successful na ako. O, tingnan mo yung pinagkaiba ng advice, di ba? Yung isang advice na ninise, yung isang advice naman, pinupush ka ulit, umulit ka ulit, madapa ka man, sumubok ka lang ulit. Normal lang yan. Ang pinaka, tawag dito, gasoline ng success ay yung failure, guys. Kailangan mag-fail, kailangan magkamali. Ang importante, hindi ka sumusuko mag-try. 'Di ba? Lalo na kung bata ka pa, try ka lang ng try habang bata ka. Kailan ka magta-try? Pag matanda ka na. Maging successful ka man, hindi mo na ma-enjoy 'yun eh. 'Yun ang pinagkaiba nun. Okay, napakwento na naman tayo, men. By the way, bahala na kayo kung yung mga kinukwento ko sa inyo ay makakatulong o hindi, absorb nyo o hindi. Nasa sa inyo yan, guys. So, buhay nyo yan. You cannot please everybody naman eh. So, hindi naman talaga lahat mapiplease natin. Okay? So, yun lang naman is napakwento tayo dahil sa crypto. May mga decision making kasi dito na magkakaroon ka ng anxiety or depression lalo na pag bumagsak yung market kaya volatile masyado. Kaya napunta naman tayo sa mental health. Nakapag-advise si Mr. KGB Crypto about sa mga dapat mong isipin o dapat mong mga nagiging problema sa yung mental health na nakaka-apekto sa decision making mo. Okay? So, number one solution sa mga ganon is self-awareness. Okay? Emotional, emotional regulation. Yung magmamanage ka ng emotion mo. Kasi nga, pag na-control mo yung emotion mo, lalo na sa pagtitrade, sabi nga, master your emotion, the longer you live. So, minsan kasi, kagaya sa mga nagko-comment, padalos-dalos, comment, di naman napanood yung buong video. Di ba? So, ayun. Ano pa ba? The silence, okay? The silences. Kumbaga, kailangan, ano ba yun? Parang magbabounce back ka. Tama ba ako dun? Kung may mga challenges man, yun, ano ka lang, bangon lang ulit, try lang ulit. Yung mga mental, flexibility, ano pa ba yun? Yung ability to think or creatively. So, parang, yung mga bagay na negative, kino-convert mo sa positive. Parang ganun. Siyempre, makakatulong dyan yung mga social communication. Yun nga yung kanina sabi ko, yung mag-a-advise. Siyempre, kung mag-a-advise sa'yo, hindi naman makakatulong. Huwag ka na dun magkwento, guys. Ganun siya. Kung hindi naman makakatulong, sayang lang oras ng buhay dun. Minsan kasi naghahanap tayo na may makwento, madaingan ba ng problema natin. Pero pipiliin mo din yung dadaingan mo. Mamaya, yung dadaingan mo, magbibigay sa'yo ng mga salita na makaka-apekto sa decision making mo lifetime. So, ayun lang. By the way, bahala na kayo. Kwento na naman ako. By the way, mekos na natin to mga insan ang inyong mga komento. Pero shoutout muna sa 456 subscriber. Guys, i-share nyo na yung channel natin. I-hit nyo na yung notification bell. I-share nyo nang i-share. Ang isang dumami naman tayo dito. Kumbaga parang ulanin man lang tayo at dumami tayo, di ba? Matalsikan tayo ng ulan. Dumami tayo. Okay, basa-basa na tayo ng comment. So, Winnie Belgozi. Yan. Ano po ang impact ng price halving ng RON? Anong impact ng price sa halving ng RON ngayong March 1 mag-start? May halving. RON halving? Ang M-Farm ng RON ay kalahati na lang. Talaga? Ang galing, no? Imagine nyo dan. Hindi ko naman kasi talaga lahat alam, guys. So, syempre, at least may mga nagbibigay sa atin. Salamat po sa information, Miss Winnie Belgosi. Siyempre, shoutout natin yan si Madam. Actually, sa halving, may ganun pala, kasi alam ko Bitcoin lang. So, ito kasi proof of stake na kasi ngayon. Dati kasi proof of work. Sa proof of work naman, yun yung mga Bitcoin nga, may kailangan ng mga machine. Tapos, para siyempre, safety net nila, para tumagal, kinakalahati nila. So, sa proof of stake naman, yung kaparehas yung opposite niya, may halving na rin pala ito, si RON token. Baka nag-logout na yung ko, no? Kasi, ino-auto logout ko to, guys, for safety use. Hindi pa. Sa RON, mahaba-habang kwentuhan ata ito. Isang comment pa lang ako, 19 minutes na. Ayan. Si RON kasi, ang binibigay, ang total stake na sa kanya, ito yung, yung, tawag dito, link niya para sa gusto mag-stake sa RON. Again, hindi po ito financial advice, ha? Yan na naman kayo.
Kung ano mga linagay ko, linagyan nyo din. Kasi siyempre, si ano yan, Mr. KGB Crypto yan. Whales daw yan daw. Ako hindi ko iniisip na whales ako eh. May pilagay yan. Siya nga naglagay, naglalagay din kami. Ngayon, pag nalugi ako, di kawawa naman kayo, nadamay pa kayo. Okay? So, aralin nyo guys ha. Kaya binibigyan natin yung mga link na dapat mong pag-aralan. Doon makikita mo yung mga parang library ng about crypto. Yan. Kaya sinishare natin yun. Ulitin natin dito financial advice. Pero by the way, balik na tayo dun sa Ron halving. Much better yon. Siyempre, pag nag-halving, ibig sabihin, unti na yung reward. Nangyayari doon, tataas talaga presyo. Malaking chance na tumaas ang presyo. Okay? So, ayun lang. Ito kasi yung total na nag-stake sa Ron. Iba pa siguro yung iba kasi nag-i-stake din sa mga exchanger. Yung mga exchanger kasi, ang binibigay doon na percentage, syempre, mas maliit. Dito naman, ito yung mga percentage na binibigay ng mga validators. So, ayan. Sa iba kasing exchanger ko na, nag-stake ka sa sa Binance, meron din kasi staking ng Rondon. O sa iba pa, OKX, o sa iba. Maliliit lang yung porsyento ng APR nila. So, dito ang pinakamalaking nagbibigay ng APR. Ibig sabihin, kung man na nag-stake man, siguro, I don't know kung pangkalahatan na to, nakakonect na sila dito, pati yung mga exchanger. Pero dito nakikita natin sa Ron chain, ito siya, nasa 1,193 million na ang nag-stake ng Ron. Kaya binibigay na daily reward nila, ito. So kung halimbawa man yung sinasabi ni ma'am, magiging kalahati, magiging ano na lang to, magiging, ano ba tawag dito, 26, 13, yan. Magiging 13 lang ang daily reward. So ganun siya. Kaya possible, kung ganun na mangyayari guys, liliit ang binibigay. So, syempre, dadami yung mangangailangan sa Ron. 'Di ba? So, kung dumami naman yung nangangailangan sa Ron, at onti na lang yung namimina sa staking, talagang tataas ang presyo. Possible. Okay? Ganda nung ano nila, guys. Ang ganda nung ginawa dito. Okay, bibili nga muna ulit tayo ng Ron. Excited ulit ako bumili. Hi. Thank you sa advice, Ma'am Winnie. Peak formation. Shout out. Sir, present. Ask ko lang. Sino kaya kay Mabia or Pixel ang pwedeng maging next Axie this bull run? Okay, ulitin natin yung bull run ng altcoin. Wala pa ha. Wala pang altcoin season, guys. So, sabi ko nga sa inyo, iba-iba ang kategorya ng pag nagbo-bull run. Base sa kasaysayan ng history na experience natin since 2015. So, kadalasan talaga nauuna si Bitcoin. Ganun naman eh. Sunod doon mga altcoin. Pag nag-bull run ng mga altcoin, grabe ang multiply niyan. Sa experience ko lang yun ha, hindi to financial advice ha. Kung tatanungin mo naman ako, Pixel and Mabia, parehas akong, eto kasi may player na malupit, nakakonek kay Ron. Ang pinakamarami kasing player talaga na active, si AXS. Doon nag-start 2021. 3 million ang naging player ng Axie Infinity. Naging bunga ng Axie Infinity yung Ron. So sa Ron naman, nag-gaming chain siya. Si Ron naman ngayon, ang dami niyang ina-add na mga malulupit na gaming. Isa na dyan si Pixel. Ito naman si Mabia, ibang blockchain. Hindi siya connected sa Ron, pero malaki ang potential din nito. Kasi yung mga investor ng AXS, investor din dito, guys. Okay? Isa na dyan si YGG, si Sir Dizon, Gabby Dizon, isa sa mga Pilipinong bilyonaryo, may-ari ng YGG token. Shoutout sa iyo, sir. Nilike ang post ko niyan sa Twitter. Okay, so alright. Si Mabia, para tong Clash of Clans. So, ayun. May binili tayo dito, nasa 1 point. Kulang 2 million pesos din ang na-invest ko dyan. Tapos, ini-stake ko lang dun sa Bybit naman yun. Para sa akin, parehas. Sa gaming gaming. Kasi parehas siya nakaka-enjoy laruin. Okay? Okay, so alright, Jerome Torres, 2067, present. Thank you ulit sa idea. Ito, laging present to si sir. Shoutout sa'yo. Red Horse Gaming Fab, 7753. Very educational. Thank you so much. Shoutout sa'yo, sir or ma'am. Mr. Incognito, present idol. Much appreciated sa mga tips mo. Thank you so much, sir. Si Chris Naz, 6993. Sir, yung gaming coin po, na WeMix, paano check? Wala kasing contract address. So, bigyan natin to ng mga ilang minuto. WeMix, check natin. Hindi ako pamilyar dito, sir. Pero nakikita ko na to. Si WeMix.
Walang contract address. Possible ibang blockchain to ha. So dito sa CoinGecko, masa-search mo naman yan. Okay, wala nga siyang contract address. Paano daw ma-check? Okay, ito yan. Pag-click mo nito, kasi baka iba blockchain ito eh. Ayan. Kung iba kasi yung blockchain guys, parang blockchain kasi iba-ibang, kumbaga iba-ibang, sabi mo iba-ibang lahi ba? may si Solana, may BNB, may Ethereum. So ito, hindi ko alam kung saan siya makikita gamit nitong network na to. Testnet pa lang ata to guys eh. Testnet pa lang siya eh. Sabi hindi pa to live. Kaya siguro wala. APID. Ano ba yan? Sama. Search natin sa sa Dex tool kung meron guys. Check natin. Wemix. Ito siya. Possible ito. 65% pa lang siya. And ito yung contract niya. So, ito siya. Kay Kaylai, ano siya, no audit pa. Okay. So, ibang blockchain kasi to guys, kaya hindi natin ma-search. Hindi ko alam kung paano, i-search mo na lang, marami malulupit na YouTuber nag-explain yan. Siyempre, hindi naman lahat alam natin guys. Pag hindi natin alam, matik yun, nagsasabi agad ako, hindi ko alam. Pag hindi ko alam, ayoko magsabi, ayoko maging pabida-bida sa inyo. Pag hindi ko alam, hindi ko talaga inano. Ayoko nung pabida, alam ko lahat. Ayoko nang ganun. So, ayun. Search mo na lang guys sa iba, marami yan. Marami malulupit din kung bakit siya walang ano. Okay, present, Hankuri. Haruki pala. Present po, inside nyo yung Jasmy token to. Japan to eh. Japan company yung Jasmy. At itong Ondo naman, meron ako nito. Malaki ang amount na meron nga 2 million pesos atang meron ako nito. Planning to add po sana sa portfolio ko. Pero pag may funds na, okay, thank you sa advice, Hanruki. So itong Ondo guys, isa to sa mga ano, parang WRT ata to, RW, Ondo. Mga real world asset to eh. Tama ba ako? Ayun, nalimutan ko na, basta bumili ako niyan. Ayan, real world asset. Kumbaga, search mo yung mga real world asset, makikita mo yung mga token. Pag click mo niyan, ayan, ang top 1 dyan si Ondo. Ang laki ng market cap niya kumpara sa iba. Kaya bumili ako niyan guys. Ayun, naka-add nga yun sa favorite ko. Sa mga 2 million pesos ang binili ko niyan. Ito, naka-add din sa akin to. Ayan. Pero dito ako bumili ng madami. So, ayan, sabi ko nga sa inyo, naka-diversify lang, hindi sa isang token. Na may token ako na solid, Ethereum, pero dito sa mga altcoin, namimili tayo syempre, opportunity yan eh. Okay? Sa akin lang ito ha, baka mamaya ayan na naman kayo. Si Jasmy naman, isa to sa mga nakaranas na ng bull market, pero nag-bear market talagang sumadsad yan. Pero Japan technology kasi to, Japan yung may-ari nito, Japanese. Ayan, tas malalaking kumpanya naman na ano sa kanila. Ito 205 siya before, tapos ayun na lang siya Sense 42. Umangat na nga yan eh. Kasi ayun dito siya dati 0.35, pero umangat na siya guys ng ayun 88 na siya, 0.88. So ang laki na ng halos times 3, 'di ba? Halos times 3 yung pera mo kung dito ka bumili. Tapos ayun tinan mo, yung volume niya billion din, 1.8 billion, yan 1.92 billion. Pagdating dito naging 73 billion yung volume. So marami siguro kasi ang dami namang mga influencer na nakita ko nagpo-promote nito. Tsaka sa Twitter nila active naman sila. Pero bumagsak lang sila. Pero hopefully, pag bumalik ulit yung bull market, ayan, nakaranas sila ng bull market. Ito, nag-angat November, hindi na sila umangat, no? Daming buyer, tapos biglang dinamp. So dito, ayan, umangat naman sila, naging 13 pesos yan nung bull market nung 2021. Ngayon kasi 2024 na. So, pag nag-bull market ng 2025, possible umangat to kasi ang dami namang project nito. At saka malupit yung mga backer nito, guys. Ulitin natin, hindi po yung financial advice. Pero wala na ako niyan. Kinonvert ko na kasi yan. Wala na akong, Jasmy coin, ha. Basta. Napakwento na naman tayo. Shoutout sa Hanrugi. Okay, Axie, Snap, Boss, present. BTC Gauti, present, sir. Share ko lang. Liquidity po lang ng Pixel Toron, makikita yan sa pair ng analytic. Tapos, pag nakapag-add ka, at para makita mo ang pair mo, click mo lang yung account mo and paste mo sa Ron Wallet. At doon lalabas ang mga pair na liquidity pool. Tapos, sir, good news, mag-restake na din ng Ron token tulad ng excess. Okay, doon pala yun. Kasi ito yun guys, connected pa kaya tayo? Nag-auto-out kasi ito, sorry. Pag hindi na nakakonect, pwede pa.
So, pag-add mo kasi dito ng liquidity pool, kunyari Ron, tsaka Pixel yan. Tapos, mag-add ka ng ganyan. Tapos, kunyari dito. Hindi na pala pwede. Yan, ganyan. Tapos, i-approve mo siya. Tapos, wala kasi dito sa farming. Yan. Pero, nandito yan sa analytic. Ipipaste mo daw sa Ron Wallet. Tama ba yun? At least natututo tayo. O dito ba? Dito siguro. Try nga ako. Try ako para sa ating subscriber na nagtatanong. Try tayo guys ha. Okay, try muna tayo ng siguro 1 Ron lang. Yan, 1. Tapos Pixel. Okay? Ayan. So, approve natin. Ito yung Pixel na meron tayo. Ito yung galing dun sa, di ba nag-stake tayo ng Ron? So, may libre tayong Pixel. Ayan. Okay. I-try natin. Siyempre, info din yan. Bahala na kayo. Ayan. Tapos, makikita mo yan dito. Saan ba yun? Sa analytic mo makikita ba yun? Tapos, anong sabi niya? Ipipaste daw. Ipipaste. Click mo yung account mo at i-paste mo yung Ron Wallet address. At doon lalabas. Okay. Baka dito. So, kung i-copy natin yung address natin. Copy. Tapos, analytic. Ito tayo eh, oh. Saan ipipaste, sir? Ipipaste ko to saan, men? Overview. Dito. Check natin. Okay. Ayun. May permanent loss kasi dito eh. Kaya hindi ako nag-aano dito. Hindi na ako naglalagay dito. Can't be rich guys. Ito yung pair. Ayan. Hindi ko talaga siya makita. Wala kasi ditong farming eh. Hindi kagaya nitong ano. Nito. May mga farm yan. Doon mo kasi i-click para stake ka lang stake. By the way, kung dito natin i-click, ganoon din yun eh. Activities. Saka na siguro guys, sayang oras ng buhay. Hanapin ko yan guys, naka-record kasi sayang naman, napakahaba. Ang dami pa magtatanong. Salamat po sa pag-advise, BTC Gauti. Okay, Dominic. Sir Colado, 9293. Thought mo boss, thought mo sa upcoming migration ng Cyberkong sa Ronin at yung token po na banana. Nakita ko na to. Ito naman isa sa mga gaming yan na naka-add sa Ron Network. So, kung may magmamigrate yan, upcoming migration of Ron sa. Okay. Possible, syempre, parang hotcake kasi si Ron Network ngayon. So, ang daming mga gaming. Parang si Pixel, dati siyang Polygon Network. Tapos nga hindi siya pumuputok doon. Ngayon, nung nag-Ron siya, pumutok siya. Grabe. Kaya ito, marami rin, kung ako may-ari ng mga NFT games, syempre, sige, kung may opportunity na umad sa Ron, much better. Diba? I-google ko yan, mapunta dyan. Kasi alam ko maraming player dyan. Pag umangat, syempre, pag maraming player, aangat ako. So, possible, yung mga player din nito, mapapabili rin sila ng Ron, no choice. So, tataas si Ron. Yan, advantage yan sa ating Ron token, guys, ha? Okay, ni Sir Neil, sa peak ng bull run sa 2025, isell mo na ba lahat ng crypto asset mo, pati Ethereum? Present, sir. Magtitipi lang tayong kaunti, pero Ethereum hindi ko bahala na. Hindi naman kasi yung bumabagsak ng bongga eh. Ganon lang. Magtitipi tayo dyan, sir. Tsaka yung mga, pero syempre, tipi, tas pahinga ng ilang buwan, beli lang ulit, ganon lang. Okay, Raymond Ilofre. Ilang days sir kayo nag-stake? Andyan marami, mapapanood mo yan dyan sa day 1. Ito yung video natin pang 108 na. Ito yung record ko ngayon, pero almost 3 months mahigit, pero year na po ako nag-stake. Ginawa ko lang ngayon, nagbibidyo na ba ako? Sayang din naman. Tapos nagbabasa ng comment, yung mga ideas na nasa utak ko about negosyo, about crypto, about sa forex, about sa mga buhay-buhay na bibigay natin dito sa ating channel. So, ayun lang. Okay, so right, boss, maraming salamat sa pag-share ng mga experiences na malaking tulong po ito para sa amin. Pwede nyo po bang i-share paano nyo nakuha yung first million nyo? Tumanda na rin kasi ako hanggang ngayon, di pa ako nakakagawa, baka mag-advise kayo. Okay, ang pinaka-goal mo lang yan guys. Ako kasi,
katwiran ko lagi, habang bata ka, habang buhay ka, pag may opportunity na dumating sa iyong buhay, i-grab mo, subukan mo, mag-try ka. Mag-paid ka man, okay lang. Bakit? Bata ka pa. Kailan ka magta-try pag matanda ka na. So, ginawa ko try lang ng try. First million ko, ano ba? Online selling, 2009, 2029. So, pagka 2010, diamond holder na ako ng BDO. Pag diamond holder ka kasi at least 5 million yung pera mo eh. So, ayun. Online selling, tapos mga online program, yan, tap tayo sa Just Been Paid kung familiar ka dyan. Sumali din tayo dyan sa mga PTC, mga pay to click. Shout out dun sa mga nagpi-PTC dyan, AdSense, mga ClickSense, mga Neobox. Shout out sa inyo. I don't know kung buhay pa yan ngayon, mga PTC, pay to click. Tapos nauso yung mga Just Been Paid, profit clicking, nauso yung mga HYIP, yung Abo. Isa din tayo sa top 1 sa Pilipinas dyan. Halos lahat ng member sa Abo, 2010 ata, 2011, downline ko lahat yun. Ano pa ba? Ayun, networking, yan. Top tayo sa mga nag-join tayo sa networking yan. Nakaano tayo dyan. Diyan tayo natuto about businesses. Okay. So, yun lang. Kung gusto mong kumita ng first million mo, ito pinakamahirap, mahit mo yung first million eh. Ayun. Pag na-hit mo naman yan, tuloy-tuloy na. Huwag ka lang mag-stop. Ang kitaan kasi sa negosyo, guys, ang empleyado kasi gusto fix yung ganyan linear. I mean, tuloy-tuloy lang yun. Ang security ba? At least may pumapasok sa akin 10,000 monthly, 15,000 monthly. Ang negosyante kasi iba yung utak niyan, guys. Ang kitaan kasi sa pagbibusiness, minsan meron malaki, volume, minsan wala. Buwan na wala. Volume na naman wala. Volume wala. Ganon. Abnormal. Yun ang mga gusto ng negosyante para ma-hit niyan. Ibig sabihin, kung nandito ka sa rat race, lagi mong ginagawa, walang nangyayari sa buhay mo. Gumawa ka pa daw ng hindi mo nagagawa para makuha mo yung hindi mo pa nakukuha. Kung ang routine mo, hindi mo pa na-hit ang first million mo, kasi siguro hindi ka nagbe-business. At yung oras ng buhay mo, nilalaan mo sa mga bagay na hindi naman tungkol doon sa para makuha mo yung first million mo. Number 1, kung gusto mo makuha yung first million mo, ano bang magbibigay sa'yo ng first million? So, isipin mo muna yon, businesses, career. Kung businesses, aralin mo lang dyan sa paligid mo kung anong negosyo ang patok or kaya magbigay sa'yo ng first million. Kung mayroon na nag-inspire sa'yo about sa business na yon, aralin mo. Ano ibig sabihin nun? Dapat lahat ng ginagawa mo tungkol doon sa goal mo na first million. Yung binabasa mo, yung pinapanood mo, yung nag-a-advise sa'yo, yung lagi mong ginagawa sa oras ng buhay mo, connected sa goal mo. Sure na sure ako. Ilang buwan or taon mula ngayon, mag-fail ka man, okay lang yan. Subok lang ulit, try lang ulit. Tuloy-tuloy lang. Ang importante, hindi ka nag-stop, hindi ka nag-give up. Makukuha at makukuha mo yan, guys. Okay? So, shout out sa'yo, Sir Rainsay MC. Ang hirap basahin. Bahala ka na. Shout out po sa'yo. Sir Instinct, laging present, sir. Shout out sa'yo. Okay. Present lagi yan. Beat Jack. Hello, boss. Present. Ayun. Xavier Stelo. Sir, thanks, Sir KGB. Sana pag may nakita kang gem coin na maaga, share mo na lang, sasabay aaral. Ayan. Talo man or panalo, present. So ito, sir, yan lang ako tumitingin. Maliban dun sa GC namin ng mga whales, siyempre hindi ko naman yung pwede dito i-share. Dito lang ako tumitingin at nagme-megus dito sa ating crypto rank. Ayan. Ito, isa sa mga sa akin to. Yan, maganda kasi ang contract nito. So dito lang tayo naghahanap ng malulupit na mga token, mga upcoming. Diyan, hanapin mo lang. Ayan, coin. Sana ba yun? IDO, ayan, mga upcoming token. So pag nakita mo to, guys, save mo na yan, i-notepad mo na yan, i-bookmark mo na yan dyan sa browser mo. Okay? Ayan, ito yung mga upcoming na mga token na yun. To be honest, ito 23, may lalabas daw. Kay si D-Chat naman, mabibili mo yan or makikita mo sa Launchpad. Ito yung Launchpad, yung kaunahan makikita mo siya dyan. Yan, ang category niya social, ito Gamify yan. Dito lang ako kadalasan, nagme-mekus. Tapos syempre advantage yan kung mayroong fund and investor. Ito daw si BBL, mapapanood or makikita mo siya sa Launchpad ng Gate.io. Ito malupit to, ang dami ng investor, guys. Ibig sabihin sila nga nagtiwala, nag-invest, naglagay ng pera sa token na yan
much better siguro aralin mo din. Sa February 26 siya ma-add. So baka up to mga 26 maang 5 hours, mga ganon, or mga 27 mo na. Available na yan dyan sa Get.io. Pwede mo nang bilhin. So, tingnan mo na lang. Sila nga nag-invest. So, ayun yung mga token na inaaral ko. Ito, mapapaisip ka bakit may nag-invest sa kanila. O, next. O, dito naman, si Masa. O, March 7 naman to ilo-launch. Mga bago to ha. Mga bago, upcoming yan ha. Na alam mong may mga naglalagay, nag-invest. Siyempre, sila nga naglagay. Ikaw pa. I mean, aralin mo muna. Okay? So, dito sir, save mo na yan. CryptoRank. Sana makatulong ito sa inyong lahat. Sa nakikinig ng video to, i-save nyo na yan. Diyan ako nag-hunt ng mga toking malulupit. Okay, so alright? Ayun, naghang na tayo guys. Ayan, basa. Next. Sir Savior, shoutout ha. Master Izao 3246. More power boss. Isa ka sa tinitingala ngayon pagdating sa Ron staking. Talaga ba? Alam mo, 3,000 pa nga lang yung ano natin sa Ron, guys. Yung iba nga, tingnan mo yung mga nag-stake sa Ron, oh. Ayan, nag-stake sa Ron, oh. Ilang milyon yan, oh. Tayo nasa 3,000, hanggang dito lang tayo, 4 digit. Imaginein mo yan. Okay, so alright. Sa Pilipino siguro, I don't know. Pero ang liit lang yan. Dati nga, di ba, malaki. Okay, salamat sa'yo. Shoutout sa'yo, Master Isao. Lupet. Okay. John TV 9214. Lods, mga anong month bumababa at tumataas ang RON? Last time kasi nabanggit mo na matagal ka na nag-stake. Salamat sa pagsagot. Oh, dito lang yun sir, oh. CoinGecko. CoinGecko, makikita mo yung story dyan. Yung tanong mo bumababa at tumataas, depende yan sa use cases ng mga token eh. Si Ron, bumaba ito nung nahack sila eh. So, ito siya dati. Nung nahack, bumagsak talaga ng todo yan. Yun yung Lazarus, mga North Korean hacker. Okay, tapos yan. Nag-bounce back naman siya. Tapos dito, nag-add na siya ng mga iba-ibang gaming. Habang Papa Bear. Tapos yan, nag-pixel. Boom! Yan. So, ngayon, nasa 170 siya. Swerte yung mga nakabili dito. Dito mo na makikita siya sa CoinGecko. Okay, so alright. Shoutout sa'yo. Mga bago lang to sa crypto, guys. I don't know kung bago si sir. Pero yun. Doon lang natin nakikita yan. John TV, shoutout. Okay, Jomel Santos. Minamalat yata kayo or pagod boss. Medyo siguro. Nandun kasi ako niyan sa... basta, may pinuntahan ako niyan. At kagigising ko lang yan. Pero yun nga, daily ritual. Siyempre, parang obligasyon ko na to sa buhay ko. Maglaan ako ng ilang oras ng buhay ko. Para siyempre, makakwentuhan ko man lang ba kayo, guys. Habang... siyempre, busy naman tayo sa opisina. Okay, ganun pa rin. Crypto 1. Present, boss. Ayan. Carlos Padrid. Ito, laging present din to. Boss, present. Mekos. Mga ka-KGB Crypto. Mga insan. Dagdanan sibuyas. Okay. What the fuck? Okay, medyo mabas. Let's go, sir. Ito yung mga comment niya. Ay, basahin naman yung ano mo. User. Ano mo? Okay. Rafael 3987. Okay, is alright. Present boss. Mr. D3519. To, uy sir, kumusta na? Present ka na ulit ngayon ha. Ito yung mga nauna dati nating mga video natin 1 to 10 pa lang. Ito yung madalas mag-comment si Sir Mr. D3519. Present Lods. Idol, kailan kami kaya makakapasok ulit sa Pixel token? Ayan. I don't know, hindi pa ako bibili dito. Tingnan pa natin, baka bumagsak pa yan. Marami kasing mga nag-farming at parang 100,000 or per day or pwedeng i-transact lang. Kaya madami pang kumita doon na ngayon pa lang magtitipi. So, baka bumagsak pa siya. Tingnan natin, sir. Pero isa yan sa tinitingnan natin, Pixel at saka Mabia, tsaka Ron. Diyan ako nagpo-focus ngayon na bili-bili lang habang nagko-content, di ba? Okay, John Philip Berbo. Good day ulit. Lodge present. See you tomorrow. Okay, sir. Shoutout sa'yo. Okay, Jude Sales 9492. Doon po ako nag-asa liquidity na regarding sa Pixel and Ron pairing USDC. Yun yung farming nasa Ron. Yan po ang liquidity po token. Thank you, sir. And kinorek lang ni sir. Pau 1228. Alright, laging present to si Sir Pau. Stardust, boss, hingi lang ako ng opinion. Sa tingin mo ba ang Pixel may chance na makaranas ng nakaraan ng AXE pump na bull run? Yes, agad ang sagot ko, yes.
Parang gusto ko kasi ilipat na lang yung RON o excess nakuha ko sa Pixel habang maganda pa ang price kasi dami nag-dump ng Pixel galing sa airdrop, baka magstay bigla sa 01 yung Pixel dahil sa mga pwede naman pero i-diversify mo, sir, para at least kung magbumagsak man si Pixel may excess ka, mayroon ka, ganun. Huwag lang sa isa. So sabi nga sa mga negosyante, do not put all your eggs on one basket. So yun, imegos mo na lang yan. Pero by the way, sagutin natin yan, gagawa tayo ng video sa ron. Okay, kay Jude Sales 9492, so present, silent viewer, sir. Thank you so much. Shout out sa iyo, sir. Mr. KGB, ito, bigaon 1. Mr. KGB, sangla ko sa iyo. Nasagot na natin to. Wala tayong pang ano niyan. Okay, so alright. Yun lang ating comment. Ay, mga comment, binasa natin. Syempre, guys, update natin, 4,903. Okay? At syempre, shoutout ulit sa inyong pagtitiwala, pagsasayang ng oras sa pakikinig kay Mr. KGB Crypto. Shoutout sa 456 subscriber. Syempre, i-share nyo na tong channel natin. I-hit nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa ating channel. Maraming salamat and see you again tomorrow. This is Mr. KGB Crypto. Bye-bye!